lamang po ay sundan niyo po ako sa ating pag-aaralan upang atin po itong maintindihan. Sa pag-aaral natin sa Book of Romans, nalaman natin dito na ang tao ay likas na masama, that is Romans chapter 1. At yung mga tao sa kanyang kalikasan at sa kanyang kasamaan ay pinabayaan na lamang siya ng Diyos. Diba? Romans chapter 1 yun. Paano natin nalalaman na ang tao ay mananatili sa kasalanan kapag pinabayaan na siya ng Diyos? Ano ibig sabihin nun? Ang tao ay mananatiling patay hanggang walang gagawin ng Diyos sa kanya na isang dakilang himala. Hindi ba? So nalaman natin yan sa Romans chapter 1. Ang mga pinabayaan ng Diyos ay mananatiling patay sa kanilang pagsalansak. Sa Romans chapter 2, ang sabi doon na wala kahit sino man ang excuse, mapa-Hudyo ka man, na ibigay sa inyo ang kautusan ni Moises, na ibigay sa inyo ang kautusan ng Diyos, o isa kang hentil na nananatili sa kasalanan, kapag hindi mo nakilala o kinilala ang Diyos bilang Diyos ng iyong buhay, ikaw ay nagkasala. Kaya nga sa Romans chapter 3, sinabi ni Pablo, in conclusion, walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng isang banal na Diyos. At nalaman din natin sa Romans chapter 3 na hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero may pag-asa. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 4, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang nagawa para sa atin, tulad ni Abraham na sumampalataya sa Diyos, kahit hindi niya alam kung ano yung future o kung ano yung kinabukasan niya, patuloy siyang nagtiwala sa Diyos, doon siya naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas. Hindi ba? Sa Romans chapter 4, na pag-aralan natin ito. Kaya nga mayroong conclusion si Pablo sa Romans chapter 5. Ano yung conclusion ni Pablo? Therefore, being justified by faith, tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, we have peace with God. Ibig sabihin, yung Romans chapter 1 na tayo mga kaaway ng Diyos, yung Romans chapter 3 na walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Ngunit sa Romans chapter 4, magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, tayo aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Diba sabi ko nga, Romans is systematic theology, kapatid. Kung babasahin mo yung buong Book of Romans, malalaman mo kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya sa Romans chapter 5, may conclusion si Pablo, therefore, being justified by faith, we have peace with God through, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mga nagawa at gagawin pa ng ating Panginoong Jesucristo. No? At ngayong gabi, kapatid, dadako tayo sa Romans chapter 6. No? At ipag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Sundin niyo po ako, kapatid, sapagkat bibilisan ko na lang, wala na po tayong oras. No, ang pabagat ng ating pag-aaralan, tayo'y patay sa kasalanan. We are dead in our sins. Pero tayo ay buhay sa Diyos. We are alive to God. Ito yung pamagat ng Romans chapter 6 na ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Ang dalangin ko na bawat isa ay tumutok at sundin ako sa ating pag-aaralan. Bago tayo pumunta sa Romans chapter 6, mayroong conclusion si Pablo sa Romans chapter 5. Verse 20 to 21. Ito yung end chapters ng Romans chapter 5. Ang gagamitin natin ay yung newest version ng Tagalog para mas lalo natin maintindihan. So verse 20, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ano ibig sabihin nito? Noong naibigay sa atin ang kautusan ng Diyos, hindi natin naabot o nagawa ng perpekto ang kautusan ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin dito ni Pablo, ang kautusan na naibigay sa tao ay nagpapatunay na ang tao ay hindi kayang tuparin ang kautusan. No? Tayo lahat ay magkakasala sa kautusan na naibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga nahayag sa buong mundo na ang tao ay likas na makasalanan. Ang tao ay likas na patay sa kanyang kasalanan. Ephesians chapter 2. We are dead in our trespasses. No? Ito yung sinasabi ni Pablo na nung dumating ang kautusan sa atin, dumami yung mga sumusuway sa kautusan. Ngunit kung saan marami ang kasalanan kapag hindi mo natutupad ang kautusan, ano yung bunga nun? Kasalanan, hindi ba? Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ano yung ginawa ng Diyos upang takpan ng ating kasalanan? Ay lalong mas marami ang biyayang ipinagkaloob sa atin.
Ganito ang kasalanan ng tao. Ngunit ang biyaya ng Diyos upang matakpan ang ating kasalanan ay mas higit pa kaysa sa ating mga kasalanan combined. Ito yung sinasabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo, na kung tayo ay nagkakasala, kung tayo ay nakay Kristo, mas higit ang biyaya ng Diyos upang takpan ang ating kasalanan. No? Kaya nga ang katwiran na sinusuot natin ay hindi yung ating sariling katwiran, kundi ang katwiran nino? Ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba? This is very important. This is Christology, kapatid. Yung pag-aaral ang nagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya sa 21, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ang ibig sabihin nito, ang dahilan kung bakit mayroong kamatayan ay dahil narito pa rin ang kasalanan. At nangyayari pa rin ang kasalanan. At ang naghari sa kamatayan ay ang kasalanan na ginagawa ng tao. Di ba? May kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga, kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, kung tayo ay namamatay sa kasalanan, ay gayon din naman na ang biyaya ay makakapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo ay magiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan, matatakpan ang ating kasalanan sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ba ng ating sariling kakayahan? Sa pagtupad ba sa kautusan? O sa pamamagitan ng isang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo at bigyan tayo ng katwiran na hinihingi ng langit? Sabi dito ng Biblia, tayo ay nagiging matuwid at nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. So nalalaman natin sa Romans chapter 5, ito yung konklusyon. Sa biyaya, tayo ay naligtas. Romans chapter 4, by faith, we are justified. Romans chapter 5, by grace, we have been saved. Okay? Naintindihan na ba? Kaya nga, yun yung ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. So Romans chapter 6, no? Ang konklusyon ng Romans chapter 5 is, kahit madami ang kasalanan sa mundo, mas marami ang dakilang biyaya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sinasabi ng John chapter 1? Ang ating Panginoong Jesucristo ay biyayang umaapaw. He is grace upon grace. Siya ang dahilan kung bakit ang kasalanan ng isang taong patay sa kanyang harapan ay naging katwiran dahil ang kanyang biyaya ay umaapaw, kapatid. The grace is so amazing. Kamangha nga ang kanyang biyaya na ang taong isang makasalanan ay nagiging matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa John chapter 1, malinaw that He is grace over or upon grace. Nag-uumapaw na biyaya. Sabi nga sa Biblia, our sins are many. Marami ang kasalanan ng tao. Pero mas marami o mas higit ang kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya sa atin. No? This is the conclusion of Romans chapter 5. Sa biyaya, tayo ay naligtas. Kaya nga sa Romans chapter 6, magpapatuloy tayo. Yung ating key verse ngayong gabi nito is Romans chapter 6 verse 1 to 14. Hindi ang paalis dito. This is an expository preaching, no? Hindi tayo aalis sa Romans chapter 6. Mananatili tayo dito and then magko-conclude tayo by the end of our study. Buksan natin ang ating Biblia sa Romans chapter 6 verse 1 to 4. Baka basahin niyo yung Biblia, no? Iba yung version na gagamitin ko. Yung ginagamit ko kasi, kapatid, ay yung newest version ng Tagalog para mas natin maintindihan. So verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Ang sabi ni Pablo, kung tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos, ano nga ang ating sasabihin? Ang sabi ni Pablo, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Kasi may mga ganyan Kristyano, kapatid. Ay, hindi naman pala sa paggawa ko na mabuti na ako'y maligtas eh. O pwede na pala akong magkasala eh. Kasi nasa ilalim ako ng biyaya ng Diyos eh. O pag gawin ko sa bahay, gawin ko yung gusto kong gawin ko yung gusto ng aking laman, ganyan. Sabi ni Pablo, wag naman sana.
Sa verse 2, huwag nawang mangyari yang iniisip niya. Nakakala mo, nasa ilalim ko na ng biyaya ng Diyos, ay pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin. Pwede mo nang gawin yung kasalanan na gusto mong gawin. Kasi may mga ganyang pilosopo, kapatid, no? Sa mga nakakausap ko before, kapag sinasabi ko na hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawang mabuti na kayo'y maliligtas, sasabihin nila sa akin, pwede na pala akong magkasala. Hindi. Ang sabi ni Pablo, no? Malinaw. Kaya sabi ko lang, kapatid, basa ni Romans. Ay intindihan mo. Nung basa ni Romans at intindihan ay intindihan mo yung sasabihin ko kaya kasi yung sinabi ng Pablo. Yun lamang yung sinasabi ko, kapatid, no? Kaya minsan mayroong misunderstandings. No? Kaya sabi ni Pablo dito, huwag nawang mangyari na isipin mo na kapag ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, ay pwede mo nang gawin yung kasalanan mo. No? Na pwede mo nang gawin yung gusto ng iyong laman. Bakit? Tayo mga namatay na sa pagkakasala. Paano nga tayo'y mabubuhay pa roon kung tayo ay kasamang namatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasama ng ating kasalanan, na naipasa sa Kanya sa pamamagitan ng imputation, ang ating mga kasalanan ay naibilang sa Kanya at namatay sa krus ng Kalbaryo, kasama natin. Bakit mo pa babalikan yung bagay na iyon? Sabi ni Pablo, bakit ka pang mabubuhay doon sa dati mong buhay na iyon? Sabi sa 2 Corinthians, we are new creation. Tayo mga bagong nilalang na. Bakit mo pa babalikan yung bagay na iyon? Ito yung sinasabi ni Pablo. No? Kaya sa verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ito yung sinasabi ni Pablo. Explain ko ito ng mabuti, kapatid. Ano yung ginagawa natin sa tuwing tayo ay nagbabautismo? Niluluglog tayo sa tubig. Tapos, after natin iluluglog sa tubig, iaahon tayo, di ba? Nung unang panahon, kapatid, ang gumagawa nito is si John the Baptist. Isang sekta ng Judaism or Judaism, kapatid, is ang paniniwala ng mga Hudyo, kapatid. Isang sekta ng Judaism na naniniwala na ang mga Hentil o yung mga hindi naniniwala sa Judaism o yung mga hindi Hudyo ay pwede maging Hudyo sa pamamagitan ng bautismo. At ito yung ginawa ng ating Panginoon, ito yung kanyang ginawa para sa atin na ipakita niya at ang kadahilanan na ito ay gustong malaman ng ating Panginoon kung ano ang significance, kung ano yung importansya ng bautismo sa tao. Tayo lahat dito ay mga makasalanan, hindi ba? Ibig sabihin tayo lahat ay mga hentil sa harapan ng Diyos, hindi ba? Ibig sabihin na kailangan tayo ng bautismo. Ano ibig sabihin ng bautismo? Lulublog ka sa tubig, tapos iaahon ka. Kapag nilublog ka sa tubig, kapatid, ang sinisimbolo noon ay ikaw ay mamamatay. Bakit? Kapag ikaw ay nasa ilalim ng tubig, makakahinga ka ba? Kaya mo bang huminga sa ilalim ng tubig? Hindi natin kaya huminga sa ilalim ng tubig. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nabautismohan kay Kristo Jesus, kasama mo siya siyang namatay sa iyong pagkabautismo. Ang simbolo ng paglubog mo sa tubig ay simbolo na ikaw ay namatay na para kay Kristo. Namatay na kasama ni Kristo. Hindi ka na humihinga. Ikaw ay nakahiga sa ilalim ng tubig at patay na. No? Ano ibig sabihin nun? Na ang ating mga kasalanan ay kasamang namatay ng ating Panginoon Jesus sa krus at tayo rin naman ay namatay kasama niya. Ito yung sinasabi sa bautismo sa verse 3. Sa verse 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Tayo ay nalibing kasama ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Yun yung significance. Ano yung tinatanong natin? No? Naniniwala ka ba ng ating Panginoon Kristo ay Diyos? Siya ang iyong Panginoon sa iyong buhay? Siya ay nagligtas sa iyo? Naniniwala ka ba na kaya niyong linisin ng iyong kasalanan? Etc. At kapag ang Kristiyano, ang converted ay sinabing yes, ilulublog natin sa tubig. So may simbolo na
kaya na niyang i-deny ang kanyang sarili, di ba? Sabi ni Kristo, if you wish to follow me, kung nais mo na sundin mo ako, ano yung commandment niya? Deny yourself and take up your cross. Ano ibig sabihin nun? Patayin mo ang iyong sarili. Ito yung ibig sabihin nun, the significance of baptism is handa mo nang patayin ang iyong sarili, handa mo nang patayin ang iyong kasalanan sa paglublog mo sa tubig, kasama kang namatay ni Kristo sa mga oras na iyon. Ito yung sinasabi ni Pablo, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Muling nabuhay. Ano yung significance nun? Diba, ilublob ka sa tubig. After nun, iahon ka ulit. Kapag umahon ka ulit mula sa kamatayan, tungo sa taas ng tubig, kapag nasa taas ka na ng tubig, ano yung una mong gagawin? Hihinga, hindi ba? Yun ang unang-una mong gagawin. Hihinga. Kasi mula sa ilalim ka ng tubig, hindi ka makakahinga. Pero pag ahon mo sa tubig, yun yung unang-una mong gagawin. Hininga. Ano yung sign ng hininga? Is a sign of life. This is the sign of life. Isang simbolo na ikaw ay buhay na. No? Kaya kapag inaiahon ka na sa tubig, yung unang breath mo is the first breath of a new creation. Ito ang unang langhap ng hangin ng isang tao na bautismuan, na bago at binuhay ng muli ng Diyos. Kaya ito sinabi ni Pablo kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ito yung pinag-uusapan dito kapatid ay bautismo, okay? Ang subject dito ay bautismo. Kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa, sabi ba yan, ang dati mong buhay? Hindi. Tayo ay lalakad ngayon sa panibagong buhay. Ano yung sabihin nito? Meron ka ng bagong buhay. Ikaw ay naabuhay ng muli. Kailangan mong mamatay muna upang ikaw ay mabuhay muli, hindi ba? Kasi hindi naman pwedeng buhayin ang buhay. Sabi nga ni Nicodemus, paano bubuhayin muli ang buhay na tao? Papasok ba siya muli sa sinapupunan ng kanyang nanay? Sabi ni Nicodemus, hindi. Kailangan mo munang mamatay sa iyong laman, sa iyong kasalanan, upang ikaw ay mabuhay sa Espiritu. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na inulit ni Pablo. Bakit? Sa John chapter 8, nalaman natin, ang taong nasa kasalanan, ang sabi natin Panginoon Kristo, ang taong nasa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan. Kailangan merong makapagpalaya sa iyo mula sa estado na iyon. Kailangan merong bumuhay sa iyo mula sa pagkapatay na iyon. Ito yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Ang ating mga patay na mga kaluluwa, patay sa ating pagsalansang, ay binuhay muli sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. Ephesians chapter 2, hindi ba? Pinag-aaralan natin yan lagi. Ephesians chapter 2 na lagi sinasabi ng ating pastor, by grace, through faith, you have been saved, not by works, so that no one can boast. Ito yung sinasabi ni Pablo dito sa verse 5, 6. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus. Ano sabi ng Panginoon? If you wish to follow me, deny yourself and take up your cross. Ang cross, kapatid, nung unang panahon, ang simbolo ng kamatayan. Kapag meron kang krus na bitbit, ibig sabihin ikaw ay mamamatay. Sabi ni Pablo, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasamang namatay ng ating Panginoong Jesucristo na ipako sa krus. Kasama niya namatay ang ating mga kasalanan sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalang bisa. Ano ibig sabihin nito? Na ang ating mga katawang nabubulok, nasisira, namamatay, ay mapapalitan at mapapawalang bisa. Mapapalitan ng Mapapalitan ng buhay na walang hanggan, hindi ba? Glorified body. Yun yung inaasam natin, di ba? At upang tayo hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. John chapter 8, sabi natin Panginoon sa mga disipulo, ang taong makasalanan ay alipin ng kasalanan. Pero,
Ang taong namatay kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang mga kasalanan ay namatay kasama niya, siya rin naman ay muling bubuhayin tulad ng pagbubuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pamagat natin. We are dead in our sins, but we are alive to God. 7. Sapagkat ang namatay ay pinalaya mula sa kasalanan. Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kapag may namatay na, ibig sabihin na bayaran na ang kasalanan. Ibig sabihin nakalaya ka na sa iyong pagkakaalipin sa kasalanan. Isaiah chapter 53. He was crushed. He was bruised. And the punishment that brought us peace. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabugbog sa krus ng Kalbaryo, lahat ng yun ay tiniis ng ating Panginoong Kristo upang bayaran, kapatid. No? Upang bayaran ang ating pagkakautang sa Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kanyang binayaran, kapatid. Para sa atin. At dahil doon, kapag nung unang panahon, kapag alipin ka, kailangan mayroong bumili sa'yo. Kailangan bayaran ka. Hindi ba ganyan? Si Jose, pinag-aralan natin, si Joseph, nung binenta siya sa Egypt kay Potiphar, binayaran siya ni Potiphar, di ba? So ganoon din ang ating Panginoon Kristo sa ating pagkakaalipin sa kasalanan, tayo ay kanyang binayaran, no, ng kanyang buhay upang tayo ay makalaya mula sa pagkaalipin dito. 8. Subalit kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo, ibig sabihin, hindi pa nangyayari ito, pero naniniwala tayo at nagtitiwala tayo. That is pananampalataya, hindi ba? That is faith. That is paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya pagdating ng panahon. Ano yung sinasabi ni Pablo? Tayo ay umaasa. Nagkakaroon tayo ng pag-aasa. Sa tuwing meron tayong pananampalataya. Bakit? Kasi meron tayong inaasahan na isang bagay na hindi nakikita, na hindi pa nangyayari sa atin. Pero dahil ito'y hindi natin nakikita at hindi pa na nangyayari sa atin, tayo ay nagiging matatag at matiisin, matyaga sa paghihintay sa pananampalataya na pagdating ng panahon, ang katawang nabubulok, ang katawang nasisira, ang laman ng makasalanan ay mapapalitan ng isang katawan na maluwalhati sa harapan ng isang banal na Diyos. Hindi ba yun yung dahilan kung bakit tayo ay nakaupo sa mga upuan na yan? Hindi ba? Hindi ba yun yung inaasam ng ating mga puso na makukuha natin mula sa ating Panginoong Jesucristo? Isang buhay na walang hanggan. No? Kaya ito yung sinasabi ni Pablo, na nalalaman natin na pagdating ng panahon, tayong mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muli tulad niya at atin siyang makakasama sa langit. Hindi ba yan yung inaasam natin? Di ba? 2 Peter, sabi doon na ating hinihintay yung mga bagay na hindi pa nangyayari na handang ipahayag ng Diyos pagdating ng panahon. At ang mga nangamatay para kay Kristo ay muling bubuhayin. No? Ito ang inaasam natin bilang mga sumasampalataya sa Kanya. 9. At nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ano ibig sabihin nito? Kung ating Panginoong Kristo ay nabuhay mula sa pagkapatay, ibig sabihin, He has overcome the grave. He has overcome the grave. Siya ay naghari sa kamatayan. Siya ang naghari sa kasalanan ng mundo. Siya ang mas higit pa kaysa sa kamatayan. Ang ating Panginoong Jesucristo na siyang ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo, at kailanman hindi na siya mamamatay. Ano kasi yung problema natin nung unang panahon? Ano yung problema ng isang taong makasalanan?
Kapag walang saserdote, o yung tinatawag nating pare, o yung tinatawag nating high priest, kung walang saserdote, kapag walang pare o walang high priest, hindi mapapatawaran ang mga makasalanang tao noong unang panahon. Dahil ang high priest lamang ang makakapag-perform ng Yom Kippur, yung pag-aari ng tupa, di ba? Upang ang buhay ng tupa na iyon ang maging kapalit ng kasalanan ng Israel. Ngunit ang sabi sa Hebrews chapter 8, 10, and 12, ang ating Panginoon Kristo ang naging saserdote natin, kapatid. Kasi ang problema ng Israel dati, ang mga saserdote ay namamatay. Ngunit ang ating Panginoon Kristo ay hindi na namamatay. At siya ang naging saserdote natin, siya ang naging pinakapunong pare natin. Kaya wala tayong pare, kapatid. Di ba kayo nagtataka bakit wala tayong pare? Sapagkat meron tayong pinakapunong pare, ang ating Panginoong Kristo. No? Siya ang dahilan kung bakit tayo ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. At dahil na-overcome niya yung grave, at dahil hindi na siya namamatay, ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Ibig sabihin, ang kasalanan ay wala ng paghahari sa ating Panginoon, at tayo din naman, kung tayo ay mananatili sa ating Panginoong Kristo, ang kasalanan ay hindi na maghahari pa sa atin. Ito yung sinasabi ni Pablo. Sapagkat kung naghahari pa ang kasalanan sa buhay mo, kung naghahari pa ang kasalanan sa iyong mga pamumuhay, ang ibig sabihin nun, ikaw pa rin ay alipin ng kasalanan. Hindi ka ba pinalaya ng ating Panginoon? Yun yung nakakatakot. Pero, meron pa rin tayong kapasidad na magkasala, hindi ba? Kahit tayo ay nasa Panginoon, minsan sa init ng ating ulo, nakapagmura tayo, meron tayong nagagawang hindi maganda, at tayo nagkakasala sa harapan ng isang banal na Diyos. Ngunit ano yung ginagawa ng isang binago ng Panginoon na hindi gagawin ng isang makasalanang tao? Ang magsisi. Ang magsisi sa harapan ng isang banal na Diyos. Tanging ang Espiritu Santo lamang ng Panginoon ang makakapag-convict sa kanyang mga anak upang sila ay magsisi. Tandaan mo, ang isang taong patay sa Espiritu ay hindi marunong magsisi sa kanyang kasalanan. Yes. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ang kanyang kamatayan, kapatid, sa krus ng Kalbaryo ay sapat na upang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Ano yung sinabi ng Revelations? No? Ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na nag-alis ng kasalanan ng buong mundo. Ang kanyang kamatayan ay sapat ng kabayaran ng kasalanan ng mga namatay sa kasalanan, ng mga kasalanan na nangyayari ngayon, at sa mga kasalanan na gagawin pa ng tao sa hinaharap. Ang kanyang kamatayan ay sapat na, isang minsanang kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan ng buong mundo. Pero tingnan mo, ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Ang kanyang buhay ay kanyang ikinabuhay para sa katwiran ng Diyos, para sa ipagpapabanal ng mga mananampalataya sa Kanya. Siya ay nabuhay na kahit isang kasalanan hindi niya ginawa, ating Panginoong Kristo. Lumakad siya dito sa mundong ito, ni isang kasalanan, wala siyang ginawa. Tinupad niya ang perpektong tinupad niya ang kautusan ng Diyos. Siya ang naging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang katwiran na iyon na hinihingi ng langit, ang katwiran ng Diyos ay mapapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Romans chapter 4. We are accounted righteousness by faith. Di ba? Pinag-aralan natin to. Tayo ay naibilang katwiran sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng paggawa niya ng mabuti, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Panginoon. Ito yung sinabi sa Biblia. Kaya nga sa 11,
gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Kaya nga sa bautismo, kapag ikaw ay nilublob sa tubig, isipin mo na ikaw ay namatay na. Kasi kailangan, kung bubuhayin kang muli, kailangan mamatay ka muna para mabuhay kang muli, hindi ba? Sabi ng ating Panginoon, uulitin ko, if you wish to follow me, sabi ng ating Panginoon Kristo, kung nais mo na sumunod sa akin, deny yourself. Ibig sabihin nun, patayin mo ang iyong sarili and take up your cross. Ibig sabihin, pasanin mo ang iyong krus. Mamatay ka, patayin mo ang iyong laman. Kaya sabi ni Pablo, inulit niya, gayon din naman kayo, tayong lahat. Ituring ninyo na kayo itunay na mga patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay ang ating makasalanang nature, ang ating laman, ang ating paghumaling sa paggawa ng masama, ang ating mga masasamang budhi, ay kailangan kasama ng namatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Naipako na ang iyong kasalanan sa krus. Ano ibig sabihin nun? Ako minsan, sa pagtitiktok ko, kapatid na nare-realize ko, mga 1 oras na pala ako nagtitiktok. Tapos may makikita akong mga babae na sumasayaw na medyo revealing yung kanilang suot. At sa aking likas na pagkalalaki, ako ay nauhumaling na tumitingin sa mga bagay na yun. Pero kapag kinonvict ako ng Holy Spirit, sinabi sa akin, mali yung ginagawa mo, nagkakasala ka, magsisi ka sa ginagawa mo yan. Anong gagawin ng isang tunay na nakay Kristo? Ipapako niya ang kasalanan na ginagawa niya sa krus. Ang panonood niya ng TikTok, ang panonood niya ng mga babae na kabikini na sumasayaw, ay kanyang ipapako sa krus. Upang ang kasalanan na nangyari na yun ay mamatay ora mismo. Gusto mong magyosi, pero gusto mo healthy ka pa rin. Gusto mong uminom, pero gusto mo, katawan mo healthy ka pa rin para kapag nagsuserve ka kay God, healthy yung katawan mo, malakas. Kapag gusto mo magyosi, pag gusto mong uminom, natutokso ka, ipako mo yan, kapatid. Ipako mo sa krus. Hayaan mo na ang tukso na yan ay mamatay sa krus. Sapagkat ang kasalanan, kung tayo ay nakakilala kay Kristo, ay namatay na kasama natin. Naiintindihan po ba? Ito yung sinasabi ni Pablo sa verse 11. Ngunit ang mga nabubuhay sa Diyos ay kay Kristo Jesus. Ano ibig sabihin nito? Tayo ay nabuhay muli, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananatiling sumasampalataya at mananatili sa poder ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo mananatili sa Kanyang kaharian. Ano sabi ni Jesus kay Nicodemus? Paano ka makakapasok sa kaharian? You must be born again. At itong mga bagay nito ay kailangan mangyari sa isang patay na tao upang makita nila ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa 12, kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan na iyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa na ito. Ano ibig sabihin nito? Kung naghahari pa rin ang kasalanan sa buhay mo, ibig sabihin ikaw ay alipin ng kasalanan. Pero kung nilalabanan mo na, may tukso, nais ng iyong laman na magkasala, pero nilalabanan mo na ngayon. Ibig sabihin, kapatid, meron ng Espiritu Santo na nasa iyo, tatak ng isang Kristiyano, kapatid, na naibigay at naipangako sa bawat isa sa atin, na kasama natin lumalaban sa bawat atake ng kaaway, ng laman, ng tao, at ng mundong ito. Di ba napag-aralan natin yan? The armor of God was given to us by the Holy Spirit upang malabanan natin yung mga bagay na iyan. At huwag kayong maglala, di ba? Kung ang ating Panginoong Kristo ay napagtagumpayan niya ang kamatayan, napagtagumpayan niya ang kasalanan, kung tayo na nananatiling sumasampalataya sa Kanya, ay mapapagtagumpayan din natin ang mga bagay na ito. Kaya huwag mong iisipin na ang iyong kasalanan ay nabubuhay pa sa iyo. Isipin mo na ang iyong mga kasalanan ay kasama ng namatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Upang every time na nagkakasala ka,
nagigilty ka. Bumibigat ang iyong loob. Sumasama ang iyong dibdib kapag nakagawa ka ng kasalanan. Kasi kapag nakagawa ka ng kasalanan, parang pinapako mo muli ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Yun yung feeling eh. Pinalaya ka na sa kasalanan, pero pilit mong binabalikan. So every time na binabalikan mo yung kasalanan na iyon, isipin mo ganito para mabigat. Isipin mo parang pinapako mo muli ang ating Panginoon sa krus. At kapag na-realize mo yun sa buhay mo, every time na nais ng iyong laman na gumawa ng kasalanan, ang maghahari sa iyong isipan ay ang ating Panginoon. Hindi ko na kailanman ipapako ang aking Panginoon sa krus, kundi ang ipapako ko sa krus ay yung kasalanan ko. Ang ipapako ko sa krus ay yung tukso ng kaaway. Ang ipapako ko sa krus ay ang aking sariling laman. If you wish to follow me, sabi ng Panginoon, deny yourself and take up your cross. Ito yung sinasabi ni Pablo sa atin sa 12, sa 13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Na ibig sabihin nito, no? Kung wag sana kayong magagalit, no? Kasi mayroong mga ibang tao na ginagamit ang kanilang katawan upang kumita. Kasi minsan ganyan eh. Mayroong mga model na mga Kristiyano rin naman na kailangan niyang mag-post ng nakabikini sa isang magazine na upang kumita siya. So meron siyang pros and cons. Kailangan kong kumita ng pera para sa aking pamilya, ngunit ang aking gagawin ay magbubunga ng kasalanan ng maraming tao. Kasi every time na makikita mo siya sa magazine cover, sa centerfold, sabi nga nila, matutukso ang marami. So meron siyang dilema sa kanyang buhay. Pero ang sabi ni Pablo, kung nandun ka sa estado na iyon, huwag din ninyong ihandog ang bahagi ng inyong mga katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Oo, kikita ka nga ng pera, pero isipin mo munang mabuti kung ito ba ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. At itong mga bagay nito, kapatid, ay sinamarize ni Pablo dito. Kung ihahandog ninyo ang bahagi ng inyong katawan, kung ihahandog ninyo ang iyong buhay, kung ihahandog ninyo ang iyong sarili, ihandog ninyo hindi sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay namatay na kasama mo, kundi kanino natin ihandog sa Diyos. Diba? So Romans chapter 12, present your bodies as living sacrifice, kapatid. Sacrifice. Kapag sinabi sacrifice, ihandog mo ang iyong buhay sa Diyos. No? Kaya living buhay. Hindi naman kailangan, hindi hinihingi ng Diyos na ikaw ay mamatay para sa Kanya. Kundi hinihingi ng Panginoon, ikaw ay mabuhay para sa Kanya upang iyong mapalaganap ang Kanyang Ebanghelyo. Natulad sa mga buhay mula sa mga patay, tayo yun kapatid, at mga bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa pagiging matuwid tungo sa Diyos. Magpagamit tayo sa Panginoon. No? Minsan ang ating simbahan ay nangangailangan ng tagapaglinis, kapatid. Tagahugas ng mga pinggan. Minsan nakikita ko si Sister Merly, siya yung magluluto. Tapos pag-uwi galing ng service, makikita ko siya paruwi manos pinggan. Kung meron nga lang natutulong sa kanya, makibahagi sa kanya, ialay ang parte ng kanyang katawan para sa ikalulugod at ikakatuwid at ikaka-service or paglilingkod sa panambahan ng Panginoon. Bakit hindi natin gawin yung mga bagay na iyan, hindi ba? Kasi kailangan dito sa Iglesia ng Panginoon, meron tayong tinatawag na pagkakabahagi bilang katawan ng ating Panginoon. At ganoon din, gamitin natin ang ating katawan bilang kasangkapan sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pagtulungan tayo sa isa't isa. Ganyan ang ibig sabihin ni Pablo. At sa 14, kapatid,
Ano nangyari? Okay, sa 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makakapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya. Ito yung pinakamaganda na konklusyon sa lahat. Kung tayo ay namatay na kay Kristo, kung tayo ay namatay kasama niya, at ang ating mga kasalanan kasama niya, tayo ay binuhay muli, hindi dahil mabait ka. Tayo ay binuhay muli, hindi dahil mayaman ka. Tayo ay nabuhay muli, hindi dahil isa kang kilalang tao, prominenteng tao, pilantropo, no? Maraming pera, maraming tinulungan, or what. Hindi. Tayo ay binuhay muli sapagkat nais ng Panginoon na malaman natin sa ating buhay na tayong lahat, kahit basahan sa kanyang harapan, ay kanyang kinahabagan at kanyang binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo karapat-dapat na maging matuwid sa kanyang harapan sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Ngunit tayo ay kanyang kinahabagan. Ang tawag dyan, kapatid, ano kasi yung pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa isang makasalanang tao na hindi karapat-dapat na makuha? Ano tawag doon? Biyaya, kapatid. Ang biyaya ay binibigay ng Diyos ng libre at walang bayad. Ito ay hindi ipinapagtrabaho. Binibigay ito ng Diyos sa kanyang sariling kalooban. Amen. Tayo ay patay dahil sa ating kasalanan. Ngunit ngayon tayo ay binuhay sa Diyos. Ito yung pamagat natin. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang biyayang na ito ay naibigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang biyaya na nag-uubabaw na biyaya na kayang takpan kahit ang kasalanan ng buong mundo. Ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng buong mundo. Kaya babalik tayo sa ritual ng bautismo. Hindi ba? Sabi ni Pablo, ang paglubog sa tubig ay sumisimbolo ng pagkamatay kasama ni Kristo, hindi tayo humihinga. At ang pag-ahon mula sa tubig ay sumisimbolo ng pagkabuhay muli. Ito yung ibig sabihin ng or significance ng bautismo. Dalawang ritual lamang ang naiutos sa atin ng Panginoon na kailangan isinasagawa natin bilang sumasampalataya sa Kanya. Ano yung unang ritual? Bautismo. Ano yung pangalawang ritual? Lord's Supper or Holy Supper. Kailangan isinasagawa natin yung mga bagay na iyan upang alalahanin natin kung ano yung nagawa ng ating Panginoon para sa atin. Ano yung sinasabi ng bautismo? Ano yung nagawa ni Kristo para sa iyo? Ikaw ay namatay kasama niya at muling binuhay dahil sa Kanya. At itong mga bagay nito kailangan tinatandaan natin sa ating buhay. Kaya nga, magtatapos ako dito, kapatid. 5. Ephesians chapter 2, verse 5 to 7. Maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway o pagsalansang, binuhay niya tayo kay Kristo. Binuhay niya tayo kay Kristo. Tayo mga patay dati sa ating kasalanan, ngunit tayo binuhay kay Kristo. At ito ay sa pamamagitan basahin natin. Sundin niyo ako, kapatid. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya. So, this is Ephesians chapter 2. Babalik tayo sa Romans chapter 6. Sa Romans chapter 6, anong sabi? Tayo ay binuhay kay Kristo. At sa Romans chapter 5, ito ay sa pamamagitan ng biyaya. Malinaw. Romans chapter 4, by faith. Romans chapter 5, by grace. Kaya sa Romans chapter 6, tayo ay binuhay muli kasama ni Kristo. Namatay tayo sa kasalanan kasama niya at binuhay muli kasama niya. Sabi ko nga, kung nais mong malaman kung ano yung nagawa ng ating Panginoong Kristo para sa atin, basahin mo yung Book of Romans, kapatid. I-illustrate sa iyo ni Pablo lahat ng yan. Systematic theology sa Book of Romans 6. At tayo muling binuhay na kasama niya at pinaubong kasama niya sa sangkalangitan kay Jesucristo. Ito'y ginawa ng Diyos upang tayo magkaroon ng chance, upang tayo magkaroon ng paninindigan at pag-asa ng balang araw makasama natin ang ating Panginoon sa sangkalangitan. 7. Upang Kanyang may pakita
sa mga darating pang mga panahon ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Itong lahat na naibigay sa atin ng ating kaligtasan ay dahil ng Diyos ay mabiyaya sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko nga, ang ating Panginoong Kristo sa John chapter 1 ay nai-discover, ay na-describe ng ating ng Book of John na grace upon grace. Siya ang magiging biyaya natin. No? Siya, upang maipakita ng ating Panginoon sa mga darating panahon ang di masukat na kayamanan ng kabiyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, in the end, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. That is Romans chapter 5. Sa pamamagitan ng pananampalataya, Romans chapter 4. At ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, Romans chapter 3. Ito'y kaloob ng Diyos, Romans chapter 6. Kaya basahin mo yung Book of Romans. I-explain lahat sa iyo ni Pablo. At magtatapos ako dito. Dahil sa biyayang ito, purihin natin ang Diyos na mabiyaya sa amin. Ama, maraming salamat sa biyayang ito na ipinagkaloob sa amin. Bagamat hindi po kami karapat-dapat na Diyos, kami iyong dilinis at kinahabagan, idinala mo upang maging katulad ng iyong anak na si Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong katwiran ay nasa sa amin ngayong gabi na ito at ang iyong biyaya ay mas higit pa sa aming mga kasalanan. Hayaan mo, mahal na Panginoon, aming malabanan ng kasalanan na darating pa. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw maghari at hindi na ang kasalanan sa aming buhay. Kami ay nais namin at nagnanasa kami na kami ay iyong maging alipin, mahal na Panginoon. Alipin tungo sa katwiran at tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil natin ang sa dalangin mo, pwede pangalan ni Jesus.